Matapos pumanaw ang batikang mga awit na si Freddy Aguilar kahapon, biglang kumalat ang samutsaring haka-haka kung saan nga ba mapupunta ang lahat ng yaman, ari-arian at mga naipundar ni Ka-Freddy. Sino ang tunay na tagapagmana? May nakalaan na ba? O mauuwi ba ito sa matinding agawan na tila isang misteryo ang kanyang iniwang kayamanan? Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Kahapon isang malungkot na balita ang mabilis na gumulantang sa mundo ng musika na si Freddy Aguilar, ang tinaguriang hari ng OPM ng Pilipinas at ang tinig sa likod ng anak at marami pang makasaysayang awitin ay pumanaw na sa edad na 72 at kasabay ng pagluluksa ng buong sambayanan. Isang katanungan ang agad na sumiklab, saan mapupunta ang iniwang kayamanan ni Ka-Freddy? Dahil hindi lang talento, pangalan at legacy ang naiwan niya, kundi isang napakalawak na yaman ang iniukit niya sa loob ng mahigit 40 taon sa industriya. Mga ari-ari ang umaabot mula sa mga lupa sa probinsya hanggang sa mga negosyo sa lungsod, mga koleksyon ng kotse at di mabilang na royalty mula sa mga kantang patuloy na tinatangkilik hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. May mga anak si Freddy mula sa kanyang unang asawa. Isa na rito ang anak niyang si Jericho na minsan nang nakitang kasakasama niya sa mga events dito sa Pilipinas at sa Amerika. Pero may iba ring nagsasabi, paano na si Jovi ang kanyang asawang mas bata ng mahigit 40 taon na nagpakasal sa kanya noong 2013? May bahagi ba siya sa kayamanan? May last will and testament ba si Ka-Freddy? O ito na nga ba ang simula ng isang tahimik ngunit matinding agawan? Maraming usapin ang lumutang tungkol sa yaman ni Aguilar matapos ang kanyang pagtawid sa kabilang buhay. Ayon sa ilang mga ulat, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 5 milyong dolyar ang kanyang net worth na pangunahing nagmula sa kanyang matagumpay na karera sa musika. Mula sa mga live performances, international concerts, album sales, hanggang sa kita sa social media, patuloy na kumita si Freddy mula sa kanyang mga awitin. Sa ganitong pagkakataon, ang mga ari-arian, negosyo at iba pang mga asset ng isang yumaong personalidad ay dumadaan sa legal na proseso na tinatawag na probate o paghahati-hati ng estate. Kung may huling habilin o last will and testament si Freddy Aguilar, ang kanyang yaman ay ipapamahagi ayon sa mga nakasaad doon. Maaring malinaw na naka-assign ang mga ari-arian sa kanyang mga anak, asawa o ibang tagapagmana. Ang huling habilin o last will and testament ay isang legal na dokumento kung saan ilalagay ng isang tao ang kanyang mga huling kagustuhan, partikular sa kung paano niya nais ipamahagi ang kanyang mga ari-arian. Dito rin tinutukoy kung sino ang mga tagapagmana, mga tagapangalaga ng mga anak at iba pang mga detalye na nais niyang matupad pagkatapos niyang pumanaw. Sa pamamagitan ng huling habilin, may iwasan ang mga posibleng hindi pagkakaunawaan at hidwaan sa pamilya, lalo na sa usapin ng pamana. Ito rin ay nagbibigay ng linaw at katiyakan sa proseso ng pamamahagi ng yaman kung sakali namang si Freddy ay walang iniwang huling habilin o last will and testament, ang pagpapamana ng kanyang yaman ay sasailalim sa mga umiiral na batas ng Pilipinas. Sa ilalim ng batas ng ating bansa, kapag ang isang tao ay umalis na sa mundo ng walang last will, ang mga ari-arian at yaman niya ay ipinamamahagi ayon sa mga itinakdang alituntunin ng Family Code. Ang pangunahing tagapagmana ay ang kanyang legal na asawa at mga anak. Sila ang unang may karapatan na tumanggap ng kanyang mga kayamanan. Nangangahulugan ito na ang mga yaman niya mula sa mga real estate properties, mga bank accounts, mga karapatan sa kanyang musika at iba pang mga pag-aari ay hahatiin sa pagitan ng kanyang asawa at mga anak. Sa kasong ito, mahalagang malaman na ang mga anak ni Freddy mula sa kanyang unang asawa, pati na rin ang kanyang kasalukuyang asawa, ay may pantay na karapatan bilang mga tagapagmana. May mga pagkakataon na maaring maghain sila ng mga legal na hakbang para maayos na makuha ang kanilang bahagi ng yaman. Sa pagharap sa mga usapin ng pamana, madalas na kinakailangan ang pakikipag-ayos o mediation upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya at maiwasan ang mahabang legal na labanan. Gayunpaman, kapag walang malinaw na huling habilin, posibleng magkaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tagapagmana. Ito ay maaring magdulot ng matinding tunggalian na madalas ay matagal at mahirap
lalo na kung may iba't ibang opinyon tungkol sa karapatan sa mga ari-arian. Ang ganitong mga sigalot ay pwedeng makaapekto hindi lamang sa yaman, kundi pati na rin sa relasyon ng pamilya. Kaya't madalas na pinapayo ng mga abogado na gumawa ng malinaw na last will and testament upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon. Tungkol naman sa kanyang asawa na si Jovie Gatdula Albao ay hindi isang simpleng karelasyon. Simula pa noong 2013, siya ay legal ng asawa ni Freddy Aguilar. Ibig sabihin, sa mata ng batas, siya ay may buong karapatan bilang kabiyak ni Freddy. Nakalagay din sa Family Code ng Pilipinas, ang legal na asawa ay kabilang sa mga tinatawag na compulsory heirs o mga sapilitang tagapagmana, mga taong hindi maaaring alisin sa listahan kahit pa may huling habilin. Sa ganitong senaryo, automatikong kabilang ang asawa sa hatian ng mga ari-arian, pera sa bangko at marami pang iba. Makikita rin natin sa kanilang mga social media accounts kung saan si Jovie ay ginampanan ng pagiging asawa at minahal niya ng todo si Freddy. Sa simpleng pag-scroll sa kanilang mga social media posts, mapa Facebook, Instagram o TikTok, hindi maitatanggi ang presensya ni Jovie Albao sa buhay ni Freddy Aguilar. Mapapansin natin siya sa tabi ng batikang mga awit, lalo na sa mga family gatherings, sa mga out-of-town trips, sa mga simpleng kainan sa bahay, at sa mga litrato kung saan magkahawak sila ng kamay, nakangiti, na parang sa bawat sandali, tila ba naglaho ang buong daigdig, na ang natira na lang ay sila at ang kanilang pag-ibig. Bagamat hindi malinaw kung may anak ba si Jovie kay Aguilar, dahil sa 3 beses, umano siyang nakunan nitong mga nakalipas na taon, pero hindi ito naging hadlang para sa pagiging tunay na asawa. Nanatili siyang tapat at nagmamahal kay Freddy sa loob ng mahigit 1 dekada nilang pagsasama. Ang pagiging ina ay hindi lamang nasusukat sa pagluwal ng anak, kundi pati na rin sa pagkalinga, sa pag-aaruga at sa pagiging ilaw ng tahanan. Ito ang isang napakasakit na karanasan para sa isang babae, lalo na kung ang intensyon ay bumuo ng sariling pamilya. Ngunit sa halip na bumitaw si Jovie o lumayo, mas lalo siyang naging matatag na haligi sa tabi ni Freddy. At kung may mga magtatanong kung sapat ba iyon para ituring siyang tagapagmana, sa mata ng batas, oo. Dahil ang pagiging legal na asawa ay hindi nababawasan ng kawalan ng anak. Kung wala man silang anak, hindi nito binubura ang legal at moral na papel ni Jovie bilang asawa ng isang batikang musikero na si Freddy Aguilar. Sa mga panahong si Freddy ay humaharap sa mga huling pagsubok ng kanyang buhay, nandoon si Jovie. Tahimik lang siya sa tabi, malayo sa kamera, pero ramdam ang presensya. Hindi siya nandoon para sa yaman, hindi siya nandoon para sa anumang titulo o pansariling interes. Nandoon siya dahil mahal niya ang kanyang asawa ng buong buo, totoo, at walang hinihintay na kapalit. Sa mga naiwan ni Freddy sa mundo, si Jovie ay hindi lamang simpleng asawa. Siya ang huling tahanan na kanyang pinili hanggang sa wakas, hanggang sa kanyang pagtawid sa kabilang buhay. Dahil dito, posibleng malaki ang kanyang tatanggapin mula sa mga naiwang kayamanan ng isang tunay na alamat ng musika ng Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagiging mapagmahal ni Jovie kay Freddy? At meron kaya siyang makukuha mula sa mga ari-arian at pamana ng kanyang yumaong asawa? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.